Sinasabi ng iba na naiwala pang mga tala na nagsisilbing liwanag sa langit. Madilim at tanging ang buwan lamang ang liwanag tuwing lumulubog ang araw. Sa di kalayuang nayon, isang maputi, matapang, matalino at magandang prinsesa ang nagnganganang tala. Tahimik at hindi gaanong nangungusap ang dalaga. Dahil tinuruan siya ng Haring Ashton at Reynang Milya na maging maingat sa kanyang kilos. Dahil isa siyang prinsesa na tinitingala ng bawat tao. Ngunit tila ang prinsesa ay mapagrebeldeng anak. Hindi niya malugod na sinusunod ang mga utos ng hari at masayang ginagawa ang nais niyang mga gawain. Ria, Aida, nasa naman ang prinsesa? Sigaw ng hari dahilan para hindi magkandatuto ang mga alagad at katulong sa palasyo. Paumanhin po, kamahalan. Ngunit nang tingnan namin ang kanyang silid nung isang gabi, ay wala siya rito. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbabalik. Sigurado't nasa lakaran pa rin ito. Sutil at isip bata pa rin. Hindi na natuto. Kung ganyan ang batang yan ay hindi siya maaaring pumalis sa iyong pwesto bilang isang hari. Kung ganun ay, Hindi pa natatapos magsalita ang hari nang biglang bumukas ang pintuan ng palasyo at pumasok ang prinsesa. Suot nito ang isang payak na damit, maraming tsinelas at magulong buhok. Bakas sa kanya ang kaba at takot, ngunit halata sa kanyang muka na nagsaya siya buong gabi nang wala sa palasyo. ano yung suot mo? Kadiri, hindi mo ba alam na ikaw ay isang prinsesa? Hindi ka dapat nagsusuot ng damit ng pangmababang uri. Isa kang hangal. Hangal na kung hangal, mahal na hari. Ngunit masaya at malaya ako nung isang gabi. Alam mo bang isang bansa ang nalalapit mo ng pamunuan? Hindi ka dapat nag-aastang parang bata. 18 taong gulang ka na. Kailangan mong matuto at umayon sa iyong buhay. Nagsisilbi ka dapat na isang liwanag at inspirasyon sa iyong nasasakupan. Hindi isang musmos na walang alam kundi maglakwats at gumala. Naturuin ka pa namang matalino at matapang. Wala ka naman sa tamang pag-iisip. Ama, ina, isa po akong tao. Hindi ako Diyos o bathala na kayang pamunuan ng isang bansa sa aking edad. Gusto ko ring sumaya at maging malaya tulad ng payak na buhay. Paano ako? Paano naman tayo? Hindi ko gustong ipanganak bilang prinsesa. Kayo ang may gusto nito. Ikaw? Nagtabog palabas ang dalaga at tumakbo ng may luha sa kanyang mga mata. Nararamdaman niya na naman ang kirot at pait ng alaala niya noong bata pa siya. Kung paano siya lumaki sa isang malaking palasyo, ngunit maliit na tahanan. Kung paano siya lumaki na walang kaibigan at kontrolado ang kilos niya. Tumakbo ng tumakbo palayo ang prinsesa hanggang sa hindi niya na alam kung saan siya napadpad. Pasensya po, Binibini. Isang mainhin na boses ang narinig niya nang maramdaman niyang may natamaan siya. Maikling buhok, kayamangging balat, payak na damit ang bumungad sa kanya nang tumayo ito sa pagkakabagsak. Ang binata ay si Hiro, isang anak ng magsasaka sa kabilang nayon. Pasensya na po at hindi po ako nag-iingat. Hindi, ako dapat ang humingi ng tawad at tatapon ko ang iyong daladalang gulay. Talaga po, maraming salamat po. Doon na po kayo sa aming tahanan at doon na po magapunan bilang bayad. Salamat. Taga saan ka po, Binibini? Tila ngayon ko lang po nakita ang iyong mukha sa amin ngayon. Ako si Pri. Hindi. Ako si Tala. Galing ako sa kabilang nayon katulad ng pamilya mo. Kami rin ay mga magsasaka. Maganda ho iyon. Marami po pala tayong pagkakaparehas. Kaya nga, Matagal na nag-usap at nagkakilanlan ang dalawa habang papunta sa tahanan ni Hiro. Nagkahuntahan rin ang prinsesa sa mga magulang ng binata na tila isang payak na tao na tila walang pamayanan na naghihintay sa kanya sa kabilang nayon. Kinabukasan, Gandang umaga, Tala. Halika't sumama sa aming magsaka. Kung nais mo, dahil narinig ko isa kang magsasaka. oo nga, gayon din at susunod ako. sa kalooban ng dalaga ay hindi siya mapakali. Hindi niya alam magsaka at wala siyang alam kung paano at saan ito umpisahan. Dahil lumaki siya sa isang marangyang pamilya kung saan may 100 tauhan ang nagsasaka para sa kanila.
Ngunit hindi ito alintana sa prinsesa dahil nais niyang maging isang payak na tao. Hiro, anak, tulungan mo si Tala at tila hindi marunong magsaka. Nay, ngunit sabi niya, lumaki siya sa isang pamilyang magsasaka. Tama yun, Aling Zelda. Tila, hindi lang ako sanay na magsaka sa inyong lugar. Ah, ganoon ba? Sige, basta mag-ingat ka. Maraming araw pa ang lumipas at nagkakilala ng lubos ang dalawa. Habang sa palasyo, Ilang buwan nang nawawalang prinsesa. Malapit na ang araw ng koronasyon at ang kanyang pag-upo sa trono. Bakit tila walang kumikilos? Pasensya na po, kamahalan. Ngunit lahat ng tauhan sa palasyo ay ginawa ang lahat upang hanapin ang prinsesa. Ngunit tila hindi namin siya nahanap. Mahal na hari, paano kung nasa kabilang nayon siya? Tama ka dyan, Milia. Baka nasa kabilang nayon siya. Magsimulang maghanap sa kabilang nayon. Huwag kayong titigil hanggat di nyo siya nahanap. sa kabilang banda, tuwa at ngiti ang bakas sa labi ng binata at dalaga. Namumuhay ng payak, malaya at masaya. Isang gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan, Hiro, sino ang namumuno sa inyong nayon? Namumuno? Wala kaming ganon. Pantay-pantay kami, ang nagkakaisa kung may isa man. Siya ay mapagkumbaba at hindi itinataas bilang isang hari o reyna. Talaga? Oo naman, sa inyo ba? nagbuntong hininga ang dalaga at hindi sinagot ang katanungan ng binata. Tumingin at itinuro ng dalawa ang isang buwan sa kalangitan. Initigan nila ito ng mabuti. Sa tingin mo, anong silbi ng buwan? Ha? Hindi ba ito halata? Siya ay nagbibigay ng liwanag sa mga kanyang nasasakupan. Paano ang prinsesa? Ganon rin, siya ay nagbibigay ng inspirasyon at tila liwanag sa nasasakupan niya. Hindi ba't parang ang lungkot? Malungkot? Hindi nakaalis sa isang lugar ang buwan. Nandiyan lamang siya bilang ilaw ng iba. Walang kasama at nag-iisa. Bago pa magsalita ang dalaga, isang malakas na tinig ang umalingaw sa kanila. Prinsesa! Ama! Prinsesa? Isa kang prinsesa? Ngayon ay ang araw ng iyong koronasyon. Tila hindi ka natuto. Sinusumpa kita na makulong sa palasyo habang buhay at mamuno sa mga tao hanggang sa mamatay ka. Wala kang ibang gagawin kundi maging prinsesa. Walang kalayaan, kawalwalan at kaibigan. Parusa ko sa iyo ito sa pagsuway sa aking utos. Nagdilim ang buong kalangitan. Kumulog at kumulog. Natakpan ng makapal na ulap ang buwan. Hindi na maramdaman ng dalaga ang kanyang katawan. Isang pagsabog ang naganap. At pagtapos nito, puno ng maliliit na makinang na bagay ang kalangitan. Nagsisilbing liwanag ng matakpan ng buwan. Prinsesa! Pinagmasdan ng mabuti ng binata ang makinang na bagay. Hindi ito gumagalaw sa kinilalagyan nito. Ngunit nagsisilbing ilaw sa mga tao sa kalupaan. Naalala ng binata ang prinsesa. Naintindihan niya ang mga wika nito kamakailan lang. Hayaan mo, darating din ang panahon na babagsak ka sa kalupaan. Tala. Dumating ang mahabang panahon at tinawag nila itong tala na nagsisilbing liwanag sa lahat at kasama ng buwan sa pamumuno sa isang madilim na pamayanan.